Oy mga kapatid, magandang balita to. May bagong armas o bagong weapon system ang Philippine Army at ito'y 100% Filipino-made mga tol. Alamin natin to at pag-usapan natin to. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron nga bagong gawang Pinoy na bagong armas mga kapatid ang Philippine Army. Ito'y tinatawag na Project Cobra. No, ito'y parang control operated battle ready armament. Yung isang machine gun, kung naaalala ninyo kasi nung araw, 'di ba? Yung machine gun yan ay hawak-hawak ng sundalo tapos pinapuputok niyang ganyan. So since na syempre pag malayo ang kalaban, medyo hindi tatamaan yun, hindi accurate. Pero eto mga kapatid, kahit na malayo yung kalaban, since eto nga ay syempre may AI na rin to mga tol, hindi na magsasayang ng bala to, talagang tatamaan ang kalaban dito mga tol. At the same time, walang sundalong exposed na delikado mga tol na baka tamaan din ng ligaw na bala. Diba? So eto ngayon ang pinakabagong kagamitan ng Philippine Army natin na 100% gawang Pinoy. Yun ang nakaka-proud dun eh. Kasi kailangan talaga natin ng ganyan. Halimbawa na lang yung India, di ba? Meron sila BrahMos. Tayo naman dapat meron tayong sariling Filipino made din. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung mula sa UNTV News and Rescue. Now, bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mong kalimutan mag-follow and like mga kapatid. Nasa 169,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Pag-usapan na natin to mga tol. Multiple impacts confirmed. Sa layong mahigit kalahating kilometro, sa pool ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. O halimbawa ito mga tol, 50 caliber machine gun mga tol. Ang hirap paputokin niya na kailangan bullseye ka talaga o kaya talagang precise mga tol. Kung ang nagko-control diyan isang sundalo, kasi mabigat 'yan, ang lakas ng recoil niyan mga tol. Mabigat 'yan. Minsan talaga magsasayang ka ng bala diyan at hindi mo tatamaan yung kalaban mo, no? Pero dito since ito nga ay controlled na mga tol, controller operated battle ready armament, kahit sa layong kalahating kilometro mga tol. Biruin mo kung gaano kalayo yun. Diba? Kalahating kilometro, kaya niyang patamaan, precise. At the same time, mga kapatid, walang nakalabas na sundalo dito. Kasi 50 caliber to mga kapatid, 50 caliber yan. Normally talagang ginaganon ng mga sundalo yan. Walang nakalabas na sundalo rito, so walang sniper na pwedeng tumama sa kanya o bumira sa kanya, di ba? Ito'y battery remote. Dahil sa inilagay na bagong sistema dito, ang Controller operated battery remote tuloy. Balikan natin. bagong sistema dito ang Cobra o Controller Operated Battle Ready Armament. Kaya mas sakto sa target, mabilis at ligtas ang mga kasali sa operasyon. Gawang Pinoy ang Cobra na idinevelop ng Department of Science and Technology o DOST sa loob ng 2 taon. Ito ay isang sistema ng armas na ikinakabit sa mga sasakyang militar tulad ng tangke at armored vehicles. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit nasa loob lang siya ng tangke o APC. So ligtas nga talaga siya mga tol. 'Di ba? Kasi alam mo sa panahon ngayon, iba na mga kapatid ang labanan eh. Puro unmanned na eh. Di ba? Unmanned drone, di ba? So dito mga kapatid, mabisa to lalo na kung ang kalaban ng ating mga sundalo is halimbawa mga rebelde, mga terorista, di ba? Halimbawa na lang kung naaalala ninyo yung gera dati dun sa Marawi, di ba? Meron din sila mga tangke dun eh. Pero yung mga sundalo dun exposed. Sila yung nagko-control nung kanilang barrel. Kumbaga tinatawag silang gunner. Kaso nga lang, syempre hindi siya precise. 'Di ba? Hindi siya masasabi mo talagang target lalo na pag sobrang layo. Halimbawa na lang, ito, binigay na example, 500 meters o kalahating kilometro mga tol.
'Di ba? Medyo may kalayuan 'yun ha, may kalayuan 'yun mga tol para patamaan mo ng sapul talaga yung kalaban mo lalo na kung nagtatago. Pero dito mga kapatid, since meron nga silang talagang system na tinatawag na Controller Operated Battle Ready Armament, yun pala yung ano no, yung pala yung meaning ng COBRA, COBRA, no? Talagang kaya nilang patamaan, no? Maganda 'tong mga ganitong bagay. With this, all the operations in manning the gun, firing the gun, will be done inside the APC. And this is automated na. Automatic siya. It will be, the gunner will be helped by a tracking electro-optics. It will lock on the target. And then, kahit saan pumunta yung target, basta within the range, it will fire by, ano pa rin ng gunner, yung operation. Okay, man pa rin. So manual pa rin siya, yung gunner pa rin ang nagko-control. Kailangan lang talaga mabilis siguro yung response, no? Hindi siya delay, kulang pa siguro, kailangan pa siguro ma-develop yung ganon mga tol. Yung tipong AI na, yung tipong pag na-detect ka ng AI, talagang kusa na lang papuputokan kayo. Mga ganong klase mga tol. Kung dati kailangan pang lumabas ng gunner dito sa APC para putukan ang kalaban gamit ang 50 caliber machine gun na ito, pero sa tulong ng Cobra system, hindi na kailangang lumabas ng sundalo. Gamit lamang ang remote control, kayang tamaan ng kalaban sa layong 1 kilometro. Ginawa ito upang palakasin ang mga armored vehicle ng AFP. Target ng Philippine Army na kung maaari ay malagyan ng ganitong sistema ang lahat ng kanilang mga tangke. Pero sa ngayon, 20 muna ang kanilang initial na target. Pero yung 20 na yun, malaking tulong na yun. Lalo-lalo na sa mga yung internal, ano lang muna, internal. Kasi tank ito mga tol eh. Mostly kapag ang kalaban natin, external, sa dagat talaga pinaghahandaan natin. Pag mga ganitong tangke, ano na to, labanan sa kalupaan na to. So magagamit to kapag internal defense, yung mga problema nga sa mga terorista, rebelde. Saka sa layong 1 kilometro mga tol, napakalayo na nun para sa isang tao, kailangan na ng magaling na sniper dun. 'Di ba? Pero dito mga tol, since eto nga ay controlled na, kayang-kaya niyang patamaan. So maganda yung mga ganitong bagay para hindi na rin nagsasayang ng bala, 'di ba? Kasi alam niyo naman ng 50 caliber mga tol, pag pinaputok 'yan, talagang nagpapaulan lang 'yan. Kung tatamaan, kung hindi sayang ang bala. Sa ating CADC, yung Archipelagic Defense Concept. Of course, the Army will always be fighting on land. Our land defense concept. Alam natin at the end, the last battle will be fought on land. So we are... So yun nga no, sa land kasi siya 'di ba? So maganda talaga siya gamitin ngayon. Sa ngayon internal defense mga tol. really strengthening our capability on land, how to defend our land. And this armor division is our malaking bagay ito sa ating external defense, no? That's why we are developing systems and capabilities. Kasi pag external defense, mas ano pa rin yung mga missile na talaga. Missile, mga tol. Kasi kung 1 kilometro na lang yung ang layo ng kalaban mo, halimbawa, pasugod sila, nakasakay sila sa barko, 1 kilometro, missile yun mga tol. Ilang dekada nang nakasandal sa pagbili ng gamit pang depensa ang Pilipinas sa ibang bansa. Mas Tama. mahal, hindi compatible kung minsan at may delay pa. Ngayon, kita mo, parang ito may delay din eh. Ilang dekada nang nakasandal sa pagbili ng gamit pang depensa ang Pilipinas sa ibang bansa. Mas mahal, hindi compatible kung minsan at may delay pa. Ayun, kung nakikita mo, kailangan yun, mas smooth talaga. Siguro kailangan pang i-develop pa. Pahirapan din kapag nasira ang gamit na binili sa kanila. Kailangan pang ipagawa sa ibang bansa o kaya ay antayin ang ipapadala ng manufacturer. Hindi katulad kung lokal ang magmamanufacture ng ganitong weapon system, kalahati ang matitipid ng pamahalaan. Tama. So andito na yung technology by our local manufacturers, then mas madali yung turnaround time. Alam niyo mga tol, hindi ako magtataka kung darating ang panahon sa mga susunod na bakbakan siguro, wala nang sundalo talaga sa field.
lahat nagsusuguran puro mga remote control na, controller operated na katulad nitong Cobra. Maging yung tangke, wala na rin nagpapatakbo diyan. Talagang ano na yan mga tol, yung technology sa technology na. 'Di ba? Ngayon meron na tayo nakikita mga drone, unmanned drone, 'di ba? Sila na yung naghuhulog ng missile, sila na yung nagdadala ng mga bomba. Eto ngayon mga tol, darating ang panahon, ganito na yung mangyayari. So mababawasan ang casualties ng mga sundalo. Yun nga lang, mas malaking pera syempre ang gagastusin ng bawat gobyerno. Kaya mapag-iiwanan talaga yung mga bansang mahihirap na kinukurakot yung pondo para sa kanilang depensa. Talagang andun pa rin sila sa old school na bakbakan, naasa pa rin sila sa mga sundalo. No? Sa darating ang panahon mga kapatid, magiging ganito na yung labanan magiging ganito na yung bakbakan robot sa robot na, no? Ito hindi naman natin masasabing robot, pero kumbaga ganito na, may AI na ano na tayo, nasa AI generation na tayo, era na tayo Kailangan sumasabay yung ating bansa. Pero kung kukurakutin lang mga tol, talagang yung sundalo natin, imagine mo sundalo lalaban sa mga battery controlled operated. 'Di ba? Na mga sasakyan, hindi nila alam kung sino patatamaan nila para mahinto yung operasyon, 'di ba? Ganun na mangyayari. Yung mga sundalo natin kahit na 1 kilometer ang layo, kaya na silang patamaan tulad nitong Cobra. Halimbawa may nagtatago 1 kilometer ang layo, bigla magugulat siya, may bumabaril na sa kanya, hindi niya pa nakikita. Kasi ang 1 kilometer mga tol, mahirap makita ng mata lang yun. Sa totoo lang, napakalayo pa nun. Pero kung ganito na ang gamit, kayang-kaya ka ng patamaan kahit 1 kilometro layo mo. Biruin mo kung puro ganito na ang nasa kalaban mo tas ikaw sundalo ka pa rin. 'Di ba? Kumbaga, tao pa rin yung ginagamit mo. 'Di ba? Kaya mapag-iiwanan talaga yung mga bansang mahihirap at saka mga bansang kinukurakot ang pondo. Sana naman mga tol magkaroon ng pondo ang natin, mga sundalo natin para hindi tayo mapag-iwanan, no? Sa ngayon, 5 local manufacturer na ang nagpahayag ng intensyon na i-reproduce ang Cobra. Ang DOST naman ay patuloy sa Ayun kikita mo mga tol, may delay pa pasensya na, inuulit ko kasi tingnan nyo ng intensyon na i-reproduce ang Cobra. Ang DOST naman ay di ba? patuloy sa pagdevelop ng mga bagong kagamitan at sistema na makakatulong sa militar. Nauna nang dinevelop ng DOST ang Buhawi, isang fully automated remote-controlled weapon station para naman sa mga sasakyang pangdagat ng Philippine Navy. Marami po kaming ginagawa that can be shared with the military. So for us, working with the military industry or defense industry would serve many good purposes, especially developing new products, not only for military but for civilian purposes. Actually, kayang-kaya naman talaga ng Pilipinas yan mga tol. Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Magaling ang mga Pilipino. No? Ewan ko lang kung aga-agree kayo pero comment na lang kayo kung agree kayo. Magaling ang mga Pilipino, mga tol. Kailangan lang talaga nila ng suporta. Kailangan lang talaga nila ng pondo. Kailangan lang talaga nila ng budget para talagang mas maging smooth, mas maging precise, mas maging maganda yung na-i-develop nating mga produkto. Kayang-kaya ng mga Pilipino yan. Pondo lang talaga ang kulang. Siyempre, research and development, mga tol. Siyempre, yung mga gagamitin dyan, mga piyesa, di ba? Ryan Lacanlal. So ngayon, ito pa lang ang gamit natin mga tol. Tingnan mo naman, parang pang Xbox o PlayStation pa lang yung remote control natin. Mas maganda kung computer na talaga. Yung tipong, di ba sa Valorant, sa Counter-Strike, talagang computer na. Sa ibang bansa kasi computer talaga ginagamit, hindi yung ganun-ganun lang. Yung mga ganyan kadalasan sa drone ginagamit yan Diba? Yung iba nga nakasuot pang ganun para talaga mas kitang-kita nila Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Ano masasabi mo rito sa Project Cobra na gawang Pilipino, gawang Pinoy, 100%? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.